Huwag kayong magpanggap na concerned at mahal niyo ako. Kasi lahat ng to kasalanan niyo. Dahil nagpalaki kayo ng anak na demonyo. Kahit ano mangyari, sumpahin man ako ng langit pero hindi maiibsan ang galit na nararamdaman ko sa inyong dalawa. Tumigil na rin kayo sa pagdarasal dahil hindi naman nababagay sa pagkatao nyo. Wala kayong kasing sama. Hindi mo ako naiintindihan. Palibhasa, hindi mo pa nararanasan maging ina. Ito ang tatandaan mo. Walang hindi kayang gawin ng isang ina para sa anak niya. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Wala! Mamatay ka sa gutom kung yan ang gusto mo. Huwag ka nang tumakbo pa, Sari. Dahil hindi mo na matatakasan pa ang iyong kapalaran. Habang nabubuhay ang aking apo sa iyong katawan, ay mananatiling nakakulong ang iyong kaluluwa sa manikang ito. Tama na. Maawa ka sa akin, Jane. Huwag mo akong papatayin! Anak! Huwag mo akong tatawaging anak dahil hindi ka karapat-dapat maging ama. Nakikita mo ba to? Ito ang puputol sa lintik na kaligayahan mo! Taon 2004. Siquijor. Bandang 6:00 ng gabi, habang pababa ng hagdan mula sa rooftop ng paaralan, kung saan madalas tumambay si Sari nang bigla na lamang may humila sa kanyang buhok sa likuran. Halos maputol ang kanyang buhok at ramdam na ramdam niya ang pagkahila sa kanyang anit dahil sa malakas na puwersa ng pagkakahatak ng isang lalaki. Bitawan mo ako! Nasasaktan ako, ano ba? Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. At hindi lang yan, baka pati mga kaibigan mo madamay dahil sa pagmamatigas mo. Alam mo, hindi kita maintindihan. Ano bang ayaw mo sa akin? Gwapo naman ako, maganda naman ang katawan ko. At kung tutuusin, maraming mga babae nagkakandara pa sa akin. Tapos, ikaw lang tong nagpapa-hard to get na akala mo kung sinong kagandahan. Isa pa, ayaw na ayaw ko sa lahat yung pinapahiya ako ng kahit sinong babae sa harap ng karamihan. Mas gugustuhin ka pang masaktan o di kaya mahulog sa building na to kaysa pumatol sa demonyong katulad mo. Demonyo pala. Talagang pinupuno mo ako, ha? Napakasama mo. Bakit? Ikaw naman na may gusto niyan, di ba? Ang gusto mo yung sapilitan at sakit ng katawan. Ano, Sari? Bakit ka umiiyak? Oh, baby girl, ikaw naman kasi masyado matigas ang ulo mo. Maliban sa pagka-superhero mo sa mga laruan ko, ayaw mo pang makipaglaro ng apoy sa akin. Kala mo naman lugi ka pa? Ano, pumayag ka na kasi. Aray, yan ang dapat sa'yo, manyak. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Hindi lahat ng estudyante dito mapapasunod mo, lalong-lalo na ako. Dahil sino ka ba maliban sa pagiging basag ulo mo? Maliban sa katawan at muka, ano pang ipagmamalaki mo? Wala naman na, di ba? Isa kang basura na pinandidirihan at kinasusuklaman. Bastos talaga yung bunganga mo no? Hindi mo ba alam na pwede ka matanggal sa school na to kung gugustuhin ko? Isang tawag lang sa daddy ko sa admin. Bye-bye, Sari. Paano? Mukhang lilipat ka na naman ng school. Kung sa bagay, mukha namang sanay ka sa ganon. Huwag mo akong dadaanin sa pananakot mo dahil hindi mo ako basta-basta mapapalis ng walang mabigat na dahilan. Alam mo, bilib din talaga ako sa tapang mo no? Kaya lalo ako nang gigigil sa'yo ha? Paano kaya kung... Binunot ni Miguel ang balisong mula sa kanyang bulsa, dahilan para mapaatras ang paa ni Sari at nanginginig habang nakatingin sa matalim na bagay na hawak ng binata. Pinapaikot-ikot pa yun ni Miguel na tila ba bihasang-bihasa sa paggamit noon. Sige, atras pa. Isang hakbang mo na lang, mararating mo na ang langit. At kung mamalasin, mapapaaga ka rin makarating sa impyerno. Sigurado kasi ako na hindi ka tatanggapin sa langit. Alam mo, bakit ako matatakot sa isa na namang bully na katulad mo? Sa totoo lang, sa ating dalawa, pati na rin ang mga kinakawawa at binibiktima mo, ikaw ang pinakaduwag. Siguro ang lungkot ng buhay mo at hindi ka mahal na magulang mo.
Sigurado rin akong walang nagmamahal sa'yo dahil napakasama ng ugali mo. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Mabilis na nakailag si Sari at malakas na naitulak si Miguel sa itaas ng building na yun. Nahulog ang binata na parang kung anong bagay lamang at nilapitan ng mga estudyanteng nasa baba na takot na takot. Hawak pa nun ang balisong, biyak ang ulo at lumabas ang utak habang dumadaloy ang sariwang dugo. Bahagya pang nangisa yun, ngunit agad na ring binawian ng buhay. Matapang na hinarap ni Sari ang pangyayari. Mabuti na lamang at may nakakita at nakakuha ng video na makapagpapalinaw ng buong pangyayari at malinis ang pangalan ng dalaga bago muling lisanin ang paaralang yun. Marami ring naglabasan na mga biktima ni Miguel na lalong nagpatibay sa iba't ibang masasalimuot na insidente sa kanilang paaralan. Ngunit mula ng gabing nangyari yon ay patuloy pa ring binabagabag ang dalaga ng mga pangyayari kahit pilit niya na yung kinakalimutan. Huwag kang lalapit sa akin! Lumayo ka! Tama na! Tigilan mo na ako! Wala akong kasalanan! Dahil sa mga nangyari sa kanya, madalas na ring nagtatalo ang kanyang amang si Santiago at ang bago nitong kinakasama. Hindi ka ba natatakot para sa anak natin? Nagawa niya ng pumatay Santiago at siguradong isa sa mga araw na ito may iba na namang mapapahamak dahil sa kanya. Ano ka ba naman? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala siyang kasalanan? Pinagtanggol niya lang ang sarili niya. Hindi pa ba malinaw sa'yo yun? Sabihin na nating self-defense yun nangyari. Santiago, hindi pa rin mababago nun ang katotohanan na nakapatay siya. Kriminal ang anak mo. Bawiin mo yung sinabi mo. Sinampal mo ako? Talagang ganyan mo kamahal ang anak mong yan? Pwes, mamili ka. Paalisin mo siya sa bahay na ito o kami ng mga anak mo ang aalis. Abataran. Ay, patawarin mo ako. Nabigla lamang ako. Susan, huwag naman ganito. Maawa ka naman. Susan, sandali. Mag-usap muna tayo. Saksi si Sari sa pagtatalong yon. Dahilan para siya na mismo ang kumausap sa kanyang ama. Papa, alam ko na nahihirapan po kayo sa sitwasyon nyo ngayon dahil sa akin. Tama po si Tita Susan. Ako na lamang po ang aalis. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Pero anak, hindi naman ako mapapalagay kung hindi kita mababantayan at nakikita araw-araw. Huwag kayong mag-alala, Papa. Lagi ko naman po kayong tatawagan. Tsaka, dun po sa lilipatan ko na school, dun din po nag-aaral si Patrick. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Pwede niyo naman po akong dalawin, di ba? Kung ako lang sana masusunod ay hindi tayo aabot sa ganito. Salamat, anak, dahil naiintindihan mo ang sitwasyon ko ngayon. At pasensya ka na rin sa Tita Susan mo, ha? Wala po yun, Papa. Sanay na po ako. Huwag ka mag-alala. Ikukuha kita ng magandang apartment at syempre hindi kita pababayaan sa mga pinansyal na pangangailangan mo. At mag-iingat ka lang din at umiwas ka sa gulo, ha? Pang-apat na school mo na yan. Sorry po, Papa. Hindi ko po alam kung bakit lagi ako napagtitripan ng mga bully na yan eh. Pero pinapangako ko po na hanggat kaya ko, iiwas po ako. Pagod na rin po ako magpalipat-lipat ng school. Pero hindi ibig sabihin nun na hahayaan mong kahit sino nasaktan ka. Walang mali sa ginagawa mo dahil pinoprotektahan mo lamang ang sarili mo. Basta sa tamang paraan lamang, anak, ha? Salamat po, Papa. Oh, anak, bakit? Wala po. Mahigpit na niyakap ni Sari ang kanyang ama at tinapik-tapik naman noon ang kanyang likod. Pasimple namang nagmamasid ang madrasta ni Sari na noon ay napapaismid pa kapag nakikita na magkausap ang mag-ama. Makalipas ang 1 linggo ay tuluyan ng bumukod ang dalaga.
Nakakuha ng maayos at may katamtamang laki ng paupahang bahay si Santiago. Paano anak? Aalis na ako. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako kahit anong oras. Mag-iingat ka palagi, ha? Opo, Papa. Kayo rin po. Mahigpit na niyakap ni Santiago ang kanyang anak bago siya tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang gawin yun. Kumakaway pa ang dalaga habang papalayo na ang sasakyan ni Santiago. Huwag ka mag-alala, Papa. Magiging okay ako rito, kaysa naman lagi kayong nag-aaway ni Tita ng dahil sa akin. At saka, hindi ko rin naman kasundo ang mga kapatid ko. Ay, marami pa akong dapat ayusin. Kaya ko to. At ipinapangako ko sa sarili ko na kahit kailan, hinding-hindi na ako lilipat ng school. Kinaumagahan. Ilang minuto bago mag-alas 8 ay sinundo siya ng kanyang pinsan na si Patrick sakay ng motor nito. Ang aga mo, ah. Sabi kasi ni Tito, lagi daw kitang isabay papunta sa school, pati na rin pauwi. Sa madaling salita, walang pwedeng umali-aligid sa'yo. Hay nako, walang mangangas at hindi ko kailangan yan. Kumusta na nga pala sila, Tita? Ganun pa rin, saksakan pa rin ang sungit si Mami, hindi tulad ng daddy mo. Baka naman kasi hanggang ngayon, pasaway at masungit ka pa rin. Hindi napakabait ko kaya, Insan. Halika na, sakay na't baka mahuli pa tayo sa klase. Nang makarating sa school ang magpinsan, agad na napansin ni Sari ang isang grupo na noon ay nakatambay sa kanilang daraanan. Insan, dito na tayo dumaan. Bakit? Dito na lang. Malapit naman tayo dito eh. Pwede naman sigurong tumabi ang mga... Ay, ang daming sinasabi. Halika na, baka mamaya mapagtripan pa tayo ng mga yan eh. Kilala mo mga yon? Oo, kaklase natin ang isa sa mga yun. Leader ng grupo nila, si Jane. Yung maganda? Oo, maganda talaga. Pero hindi ganong kaganda ang ugali nun. Kaya ngayon pa lang binabalaan na kita. Umiwas ka sa kanya. Okay. Iiwas lang pala eh. Tara na. Ilang minuto matapos makarating sina Patrick at Sari, dumating ang isa sa kanilang mga professor. Nagche-check na yon ng attendance nang dumating si Jane. Sinita pa nun ang dalaga, ngunit parang wala yung narinig. Kita mo na, sabi ko sa iyo walang kinatatakutan dito yan kahit saksakan pa ng stricto ang mga professor. Magaling yan sa klase kaya kahit pa ganyan-ganyan yan, lagi pa rin mataas ang score niya sa mga exam at halimaw din yan pagdating sa recitation. Tumango-tango na lamang si Sari hanggang sa naging abala na sila sa pakikinig sa discussion. Namangha naman ang lahat nang tawagin ng kanilang professor si Sari at maayos na naipaliwanag at nasagot ang tanong noon sa kanya. Nagpalakpakan pa ang kanyang mga kaklase, lalong-lalo na si Patrick at ang kaibigan nito na si Gavin. Ngunit nung mga oras na yon ay nakangisi at mahigpit na hawak ni Jane ang ballpen. Halos mabutas na ang notebook noon na sinusulyapan ang nakangiting si Sari. Makikita sa mga mata ng buong klase ang paghanga sa bago nilang kaklase. All right, good discussion today, class. And Sari, great insights. Ang ganda ng point mo kanina, I hope everyone learned something from that. For your next task, I want all of you to do further research about our topic. See you on Wednesday. Wow! Galing-galing mo naman, Insan. Tama nga si Mami. Matalino ka pala talaga. Insan, turuan mo ako pag may oras ka, ha? Ano ka ba? Tsamba lang yon. Nagkataon lang na medyo familiar sa akin yung topic. Bigla namang tumayo si Jane sa kanyang upuan at lumapit kay Patrick. Lumipat ka ng upuan? Bilis! Pero, bingi ka ba? Hindi. Sabi ko nga, lilipat na eh. Sorry, halika na. Doon tayo sa may bandang likuran. Teka, sino nagsabi na isasama mo siya? Obviously, kaya ako lumipat dito kasi mukhang magkakasundo kami ni... Ano nga ang name mo? Sorry. Nice meeting you, Jane. Well, natutuwa ako na kilala mo ako agad by name.
At sa mga susunod na araw, siguradong mas makikilala mo pa ako, Sari. Alam mo, gustong-gusto ko pa naman yung mga tipo mo, kaya I'm pretty sure na hinding-hindi mo makakalimutan ang bawat araw na katabi, kasama at kaklase mo ko. Tiningnan siya ni Jane mula ulo hanggang paa, sabay ngumisi bago umupo sa katabing upuan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba, lalo na't sa unang araw pa lamang niya sa paaralang yun ay tila ba iba na ang pakiramdam niya sa mga binibitawang salita ng kanyang kaklaseng si Jane. Gayunpaman, nang makita niya ang pasa sa may braso nito, ay napaisip si Sari. Ang laki naman ng pasa niya. Palaaway ba talaga siya? Bakit kaya siya ganyan? Matapang ba talaga siya o ginagawa niya lang yan para katakutan siya ng iba? Nung mga oras na yun, kinakabahan naman si Patrick para sa kanyang pinsan. Gayon din si Gavin na noon ay katabi rin ni Jane. Ano na naman bang plano mo? Ano bang sinasabi mo dyan? FYI, hindi ako naupo dito para sa'yo. Ano akala mo sa akin? Desperada? And hello, masama ba makipagkaibigan sa bago nating classmate? Kilala kita, Jane, kaya huwag ka nang... Shut up, Gavin! Hindi ko kailangan ng opinion mo. Isa pa, huwag mo akong pinapangaralan dahil nagsasayang ka lang ng laway. Nakalimutan mo na ba? Break na tayo. Nakipaghiwalay ka na. So automatically, wala ka ng karapatang makisawsaw sa mga ginagawa at gusto kong gawin. Hindi mo rin siguro gugustuhin kapag naubos ang pasensya ko sa'yo. Kaya matuto kang ilugar yung sarili mo at itikom yung bibig mo. Matapos ang klase ng araw na yun, habang nag-aayos ng gamit si Sari, tumayo at sinadyang tapakan ni Jane ang kanyang paa. Ramdam na ramdam ni Sari ang patulis na takong na tumama sa kanyang daliri. Rico? Oh, I'm sorry, Sari. Gusto mo bang dalhin kita sa clinic? Huwag na. Okay lang ako. Are you sure? Oo, okay lang. Malayo naman to sa bituka. Okay, mauna na ako, ha? Agad namang lumapit si Patrick at nakiusisa na rin si Gavin kay Sari na noon ay hindi pa rin makatayo at iniinda pa rin ang kirot ng kanyang paa. Hala, nasugatan ka. Ay, si Jane talaga kahit kailan, no? Napakasalbahing babae. Sigurado sinadya niya yun. Mabuti pa samahan na lang natin si Sari sa klinik. Huwag na, maliit na sugat lang naman yan. Tara na, umuwi na tayo. Tol, hindi naman sa nag-overthink ako pero mas magiging safe ang pinsan ko kung medyo didistansya ka sa kanya. Alam mo na, baka mamaya lalo pa siyang pag-initan kapag naging close kayo eh. Ano ko ba naman? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya kanina? Matagal na kaming tapos at isa pa, wala nang pakialam sa akin yun. Hindi niya rin ako pwedeng diktahan kung sinong dapat kong kaibiganin at hindi. Siyempre, concerned lang ako sa pinsan ko. Malay mo may feelings pa pala sa iyo yun. Kapag pinagselosan niya si Sari baka kung ano pang gawin niya at ng mga alipores niya. Dami mo naman sinasabi. Tara na, umuwi na tayo. Tulungan mo na lang si Sari na gamutin ang sugat niya. Ikaw huwag mo sabihin na crush mo tong pinsan ko. Aba, bawal mag-boyfriend to. Magagalit si Tito. Masyado ka namang stricto. Tsaka gusto ko lang naman makipagkaibigan kay Sari. Kaibigan kita at madalas tayo magkasama. Diba? Kaya magiging magkaibigan na rin kaming dalawa. Sus, para-parang ka rin, no? Ay, tumigil na nga kayo dyan. Bilisan nyo na makauwi na tayo. Nang makarating sa may gate ang tatlo, nagpaalam na si Gavin sa magpinsan. Nagmamadali namang kinuha ni Patrick ang kanyang nakaparadang motor. Mula sa malayo, kasama ang kanyang mga alipores, ay nakatanaw pa rin si Jane sa bagong kaklaseng dalaga. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang pabibot-epal na katulad mo. Isang maling galaw mo lang, sisiguruhin ko nagagapang ka palabas ng campus na to. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin yun sa kanyang mga kasama at sumakay ng tricycle pauwi sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang kanyang lola Carmela na noon ay patungo sa isang silid. Batid niya na may kaibang ginagawa ang matanda sa silid na yon. Wala naman siyang pakialam, lalo na't nakatiraman sa iisang bahay ay hindi naman niya nararamdaman ang pagmamahal at pagmamalasakit noon sa kanya.
Labis ang pagkamuhing nararamdaman niya sa matanda, gayon din sa kanyang ama na si Marco. Kumain ka na lang dyan. Nakaluto naman ako. Tumawag ka sa tatay mo at nagtatanong sa akin kung nakauwi ka na raw ba. Hindi mo na naman sinasagot ang tawag niya. Siguradong mapapagalitan ka na naman noon. Ano naman ngayon? Wala namang bago doon. Tsaka, wag na nga kayo umusta na may pakialam kayo sa akin dahil wala namang ibang mahalaga sa inyo kundi si tatay. Agad siyang pumunta sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pintuan at agad na rin na nagbihis. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bag at tiningnan ang napakaraming tawag ng kanyang ama. Napabuntong hininga ang dalaga kasabay ng muling pagtawag ni Marco na noon ay mainit na ang ulo. Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko, ha? Siguro may kasama ka na namang lalaki, ano? Nagpapaligaw ka ba? May bago ka na namang boyfriend? Bukas uuwi ako, mag-uusap tayo. Tay, wala ho akong ginagawang masama, kaya hindi ko nasagot yung tawag niyo kasi nasa biyahe ako kanina. Ngayon nandito na ako sa bahay. Mabuti naman kung ganon. Uuwi ako bukas kaya ihanda mo yung sarili mo. Gusto ko bago ko umuwi sa bahay, nandyan ka na. Tsaka gusto ko rin na suotin mo yung binili kong damit para sa'yo. Naiintindihan mo ba yon? Sige po. Agad na pinatay ni Jane ang cellphone, sabay ikinuyom ang kanyang kamao. Sa loob ng ilang taon ay tila unti-unti na siyang namamanhid sa kanyang mga pinagdaraanan. Humigayon ng matagal at nakatitig lamang sa kisame. Masyadong magulo ang kanyang utak dahil sa kanyang mga iniisip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inaalala ang bawat gabi sa tuwing magkasama sila ng kanyang ama. Gayon din, hindi niya alam kung hanggang kailan niya matatakasan ang buhay na kanyang kinasusuklaman. Sa kabilang silid, hawak naman ni Lola Carmela ang isang rosaryo na naninikluhod at lumuluha habang nagsusumamo sa Diyos ng kapatawaran. Isa lamang akong ina na gustong protektahan ang anak ko. Ilang beses na ako nagkasala sa iyo at patuloy na nagkakasala. Mapatawad niyo sana ako. Mahal ko ang apo ko, ngunit mahal ko rin ang anak ko. Sa kabilang banda, kailangan ko nang umuwi. Hinahanap na ako ni nanay. Mamaya na, magkwentuhan muna tayo. Ako nang bahalang magpaliwanag kay tita. Magluluto ako ng ulam tapos kwentuhan mo ako tungkol kay Jane. Pambihira ka naman, Insan, no? Pagkatapos ng mga nakita mo at ginawa niya sa'yo kanina, interesado ka pa rin sa kanya? Kaya nga gusto ko lang malaman kung bakit siya nagkakaganon. Alam mo kasi, madalas yung mga nagtatapang-tapangan, pagkulat masyadong galit sa mundo, sila yung totoong nakakaawa. Mukhang okay naman siya. Ang tingin ko lang, sadyang pinanganak na saksakan ng samahang ugali ng babae na yun. Wala yung inaatrasan mula pa nung high school kami. Kahit lalaki, pinapaiyak at pinahihirapan niya talaga. Kaya nga pinag-iingat kita. Ang totoo, kinakabahan ako sa mga nangyari kanina. Paano kung maging biktima ka rin niya? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Kilala kong sarili ko. At isa pa, ni minsan hindi ako natatakot sa mga katulad nila. Pero alam mo, nababasa ko sa mga mata at kilos niya na may malalim siyang dahilan kung bakit ganun siya. At saka, kanina may nakita akong pasa sa may braso niya. Baka naman nakipagbugbugan na naman kung kanino. Pero walang lumalaban dun Baka kung saan lang tumama yun. Siguro nga, kilala mo ba mga magulang niya? I mean, kung kaklase mo siya mula high school, di nakita mo na sila, nakausap. Oo. Yung tatay niya na mukhang masungit at kung makatingin parang mangangain ng tao. Tapos si Gavin, ayun, di ba nga naging sila ni Jane? Oo, ano nangyari? Magkasama kami noon ni Gavin, tapos bigla na lang kaming hinarang ng tatay ni Jane. Galit na galit at kung hindi dumating at inawat ni Jane yun, siguradong bugbog sarado si Gavin. Kaya ayun, sino ba naman ang hindi matatakot sa itsura nun? Kahit mahal na mahal ni Gavin nun si Jane, hiniwalayan niya. Kaya lang mula nung nangyari yun, mas dumoble ang sama ng ugali ni Jane. Bakit hindi siya nirereklamo sa admin? Yun nga rin ang pinagtataka namin
Siguro dahil takot sila na mas masaktan. Pwede rin naman na may kapit siya sa isa sa mga admin. Matalino at mapera yung tatay niya. Kaya ayun, alam mo na. Siguro hindi naman hahayaan ng school na mangyari yan kung marami na siyang nabibiktima. Darating ang panahon, may makakatapat siya o di kaya mabubulgar din ang katotohanan. Pero hindi ako sure baka lang naman. Pero hindi rin imposible na may problema siya sa pamilya, kaya siya nagkakaganyan. Alam mo, ilang beses na ako naging biktima ng mga tulad niya. Sa totoo lang, lahat sila mas malalim pa ang pinagdadaanan kesa sa akin. Para silang mga taong nakakulong sa isang selda na gustong kumawala. Ang masaklap yung galit at hirap na pinagdaraanan nila, yun ang nagtutulak sa kanila na pahirapan ng ibang tao. Yung sa tingin nila na kaya nila, yun ang ginagawa nila para paniwalain ang sarili nila na matapang sila, na hindi sila talunan. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa habang nagluluto si Sari ng ulam para sa kanilang hapunan. Doon na kumain ang kanyang pinsan na si Patrick at lagpas 9:00 na rin nang umuwi yon sa kanilang bahay. Pagkaalis ng lalaki, agad na ring tumungo sa kwarto si Sari at tiningnan ang kanyang cellphone. Napangiti siya nang makita ang ilang friend requests ng kanyang mga kaklase sa kanyang social media account. Bigla niyang naisip na hanapin at i-stalk si Jane, ngunit wala siyang nakita. Bakit hindi siya active sa social media? Baka iba lang na pangalan ang gamit niya. Makatulog na nga. Maaga nga palang pasok namin bukas. Makirot pa naman ang sugat ko. Kinaumagahan, wala pa si Jane sa upuan nito nang dumating si Sari. Agad naman siyang binati ni Gavin na may kasama pang magandang ngiti. Sus, tigilan mong pagpapakyut dito sa pinsan ko Yung mga ngiti na yan, hindi ang papasa sa akin. Alam mo, kontrabida ka talaga kahit kailan. Kapag ako nainis, ikaw na lang ang liligawan ko. Kiss kita dyan makita mo. Uy, tol, walang ganyanan. Marupok ako, baka mamaya. Hindi kita mahindian, tol. Hoy, tumigil nga kayong dalawa. Nakakadiri kayo. Pumunta ka na dun sa upuan mo, Patrick. Puro kayo kalokohan. Pagkaupo ni Sari ay siya namang dating ni Jane. Nasa pinto pa lamang ay tumahimik bigla ang lahat. Diretso lang yon na tumungo sa kanyang upuan na walang imik-imik. Good morning, Jane. Okay ka lang? Ako? Tinatanong mo kung okay? Mukha ba akong may sakit? Alam mo, ayaw na ayaw ko pa naman yung mga usyusera at pinakikialaman ng buhay ko. Isa pa, hindi dahil tumabi ako dito, close na tayo. Sorry. Ilang sandali pa, dumating na ang unang professor nila nung araw na yon. Kapansin-pansin na habang nasa klase ay malayo ang iniisip ni Jane. Ilang beses ding tinulungan yon ni Sari sa recitation. Pagkatapos ng klase, bandang 3:00 ng hapon, sinundan yun ni Sari sa CR. Huy, saan ka pupunta? Uuwi na tayo. Iihi lang ako. Hintayin mo na lang ako sa labas ng gate. Sure ka? Oo nga, sige na. Saglit lang ako dito. Bago pumasok sa CR ay narinig niya ang boses ni Jane na mayroong kausap sa telepono. Opo, tay. Uuwi na po. Matapos marinig ang mga katagang yon, may narinig si Sari na tila ba malakas na suntok sa pader. Kaya agad na lamang siyang pumasok sa kabilang cubicle at pinakiramdaman ang susunod na mangyayari. Samantala, isang babaeng estudyante noon ang nagmamadali papasok at hindi sinasadya na masagi si Jane. Bulag ka ba? Napakatanga mo! Dapat sa'yo inilulublob sa drum! Jane, tama na. Bitiwan mo na siya. Hindi niya naman yata sinasadya na mabangga ka. Alam mo, saksakan ka ng pakialamera, no? Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Jane, kung may pinagdadaanan ka, hindi mo naman kailangan gawin to. Ano bang alam mo? At kung makapagsalita ka, akala mo naman talaga may alam ka sa pinagdadaanan at nararamdaman ko. Ito na ang huling beses na pakikialaman mo ako, Sari, ha? Dahil sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo kapag naubos ang pasensya ko. Magsama kayo, mga tanga.
Aray ko, ang sakit nun Agad namang tinulungang tumayo ng babaeng estudyante si Sari at nagpasalamat yon sa dalaga. Walang anuman. Sige, mag-iingat ka na lang sa susunod. Mauna na ako sa'yo ha. Salamat din. Nang makarating si Sari sa labas ng gate, ay nakakunot noon na si Patrick. Ang tagal mo naman umihi. Teka, bakit parang pawis na pawis ka? Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Tara na. Habang nakaangkas si Sari sa motor ng kanyang pinsan, ay lalo lamang siyang napapaisip sa uri ng buhay at kung bakit nagkaganoon si Jane. Napabuntong hininga ang dalaga at sa halip na magalit ay nakaramdam pa siya ng awa para sa kanyang kaklase. Samantala, nang makarating si Jane ay agad siyang tumungo sa banyo, naligo at isinuot ang bagong pantulog na damit na binili ng kanyang amang si Marco. Habang nakatayo sa harap ng salamin ay walang ekspresyon ang kanyang muka. Napabuntong hininga pa siya nang marinig ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto at ang pagsara noon. Agad na yumakap mula sa kanyang likuran ang kanyang sariling ama at marahan siyang hinahagkan sa leeg. Napapapikit na lamang ng mata ang dalaga kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Ilang araw din ako nanabik sa'yo. Napakabango mo, anak. Tay, tama na ho. Ano sabi mo? Gusto mo ba ng sakit ng katawan, ha? Pinapainit mo na naman ang ulo ko eh. Gusto mo talaga lagi ka nasasaktan, ano? Tandaan mo, anak lang kita. Pag-aari kita at lahat ng sasabihin ko susundin mo. Tama na po. Nung mga oras na yon, kahit rinig ni Lola Carmela ang daing at pagpupumalahaw ng kanyang apo, ay wala naman siyang magawa. Nang makaraos ay lumabas si Marco sa silid na yon, na pawis at tila ba walang nangyari. Ipaghain niyo ako ng pagkain, ay. Nagugutom ako. At pakainin niyo rin yung apo niyo na nag-iinarte na naman. Anak, hindi kaya sumusobra naman na ang... Ang sabi ko, ipaghain niyo ako ng pagkain. Sino ka ba para pagsabihan ako, ha? Akong bumubuhay sa iyo at sa apo mo, kaya itiko mo yung bibig mo at huwag mo akong pakailaman. Nanginginig na tumungo sa kusina si Lola Carmela at sinunod na lamang ang utos ng kanyang anak. Habang kumakain si Marco, ay dinalhan niya naman ng pagkain si Jane sa kwarto nito. Nadatnan niya yon na hindi pa bihis at patuloy pa rin sa paghagulhol. Apo, magbihis ka na. Dinalhan kita ng pagkain. Gusto mo ba na bihisan kita? Huwag mo akong hawakan. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Ayokong kumain. Pero apo, kailangan mong... Bakit bang kulit mo? Ang sabi ko, ayokong kumain. Apo, dahan-dahan lang sa pagsasalita. Baka mamaya ay marinig ka ng tatay mo. Baka saktan ka na naman niya. Huwag na kasi matigas ang ulo mo. Mas gugustuhin ko pa mamatay na lang sa gutom para matapos ng impyernong buhay na kasama kayo. Pagod na ako. Anong kadramahan yan, ha? Sinasabi ko sa iyo, Jane, huwag mong sinasagad ang pasensya ko kung gusto mo pa makalabas ng bahay. Hindi ako nakikipaglokohan sa iyo. Kapag ako napuno, ni sinag ng araw, hindi mo na makikita. Tama na, Marco. Ako nang bahala sa kanya. Sige na, kumain ka na lamang doon. Agad na bumalik sa kusina ang lalaki at bumangon ng dahan-dahan si Jane. Kinuha noon ang pagkain na hawak ng kanyang Lola Carmela at sunod-sunod na sumubo at ibinuga sa muka ng matanda. Huwag kayong magpanggap na concerned at mahal niyo ako. Kasi lahat ng to kasalanan niyo. Nagpalaki kayo ng anak na demonyo. Kahit anong mangyari, sumpain man ako ng langit pero hindi maiibsan ang galit na nararamdaman ko sa inyong dalawa. Tumigil na rin kayo sa pagdarasal dahil hindi naman ibabagay sa pagkatao nyo. Wala kayong kasing sama.
Hindi mo ako naiintindihan. Palibhasa hindi mo pa naranasan maging ina. Ito ang tandaan mo. Walang hindi kayang gawin ng isang ina para sa anak niya. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Wala. Mamatay ka na sa gutom kung yan ang gusto mo. Makalipas ang ilang araw. Anong gagawin ko? Kapag nalaman ni tatay na buntis ako, hindi niya na ako palalabasin ng bahay. Tsaka, malalaman ng lahat ng kababuyang ginagawa niya sa akin. Lalo nang ayokong dali ng sanggol na anak ng demonyo. Nagpahid siya ng luha at pilit na pinakalma ang sarili bago lumabas ng pinto ng isang cubicle. Biglang nandilim ang kanyang paningin at sakto namang papasok noon sa CR si Sari. Jane? Hoy, gising. Ano nangyari sa'yo? Wag! Okay lang ako. Medyo nahihilo lang ako. Tinulungan ni Sari ang dalaga na tumayo at aksidenteng nalaglag ang pregnancy test. Dahan-dahang pinulot yun ni Sari at agad namang inagaw ni Jane. Buntis ka? Hindi Wala akong boyfriend. Paano naman ako mabubuntis? Tsaka, nakuha ko lang to dyan sa loob. May nakaiwan siguro. Salamat sa tulong mo at concern. Pero sabi ko naman sa'yo, hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino. Isa lang ang ipapakiusap ko. Wala sa anong makaalam na iba sa nangyari at nakita mo sa akin. Salamat. Nagmamadaling umalis si Jane. Pansin ni Sari sa lakad noon na hindi pa rin maayos ang pakiramdam ng dalaga. Batid ni Sari na hindi nagsasabi ng totoo si Jane, lalo na't kitang-kita niya sa ekspresyon ng mukha nito ang kaba. Buong araw sa unang pagkakataon, hindi nakipag-usap si Jane sa kahit sino sa kanyang mga kinikilalang kaibigan. Hindi niya na rin hinintay ang kanyang huling klase sa hapon. Umuwi na siya at agad na nagsara ng kanyang pintuan. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang lubid na may katamtamang haba. Binili niya yon bago siya umuwi para isagawa ang kanyang plano. Nanginginig ang kamay habang sinusukat niya ang dulong bahagi noon sa kanyang leeg, sabay itinali at sinigurong matibay yon. Ito lang ang tanging paraan para matapos ng lahat ng to. Ayoko na. Pagod na ako. Ito lang ang paraan para takasan ang demonyo kong ama at hindi ko hahayaang maging ina ng bata na bunga ng kahayupan niya. Gusto ko na araw-araw niyong pagsisihan na sinira niyo mag-ina ang buhay ko. Hanggang sa kamatayan, hindi ko kayo mapapatawad. Bandang 6:00 ng gabi, nang makarating si Marco at galit na galit. Si Jane, nandiyan ba siya? Oo, nasa kwarto niya. Mukhang masama ang pakiramdam. Tinatanong ko nga kanina para namang bingi, hindi ako sinasagot. Ay... Napailing-iling na lamang si Marco at tumungo sa silid ng kanyang anak at sunod-sunod na kinatok ang pintuan. Jane, buksan mo tong pinto! Gusto mo na naman ba masaktan, ha? Napakatigas talaga ng ulo mo. Nay, nasaan yung susi nito? Pakiabot mo nga, bilis! Oo, teka lang at kukunin ko sa kwarto ko. Bilisan mo, lintik na yan, napakabagal. Sandali lamang at hinahanap ko pa. Nang makuha ni Lola Carmela ang susi, ay lakad-takbo yun na lumabas sa kanyang kwarto at iniabot yun kay Marco. Nagmamadaling binuksan ng lalaki ang pinto ng silid na yun at tumambad sa kanila ang noon ay nakabitin at wala ng buhay na si Jane. Hindi, Jane, hindi mo ako pwedeng iwan. Anong ginawa mo? Diyos kong mahabagin. Bakit hinayaan ninyong mangyari ito sa apo ko? Nagmamadaling gumawa ng paraan si Marco upang matanggal ang lubid na nakatali sa leeg ng kanyang anak. Gumising ka. Hindi mo ako pwedeng iwan, Jane.
Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ni tatay. Apo, gumising ka. Patawarin mo ako. Kasalanan mo to. Pinabayaan mo ang anak ko. Ni hindi mo man lang siya pinigilang gawin ang bagay na to. Wala kang kwenta kahit kailan. Bitawan mo ako. Marco, nasasaktan ako. Gumawa ka ng paraan. Gamitin mo ang itim mong kapangyarihan. Buhayin mo siya. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Kung hindi, papatayin kita. Narinig mo? Papatayin kita! Matagal ko nang tinalikuran ng aking... Wala akong pakialam. Gawin mo kung anong gusto ko kung ayaw mo masaktan. Siya na lang ang meron ako. Hindi ko kakayanin kapag tuluyang nawala siya sa buhay ko. Hindi ko kaya. Hindi pwedeng mamatay si Jane hanggat nabubuhay ako. Ibalik mo siya sa akin. Susubukan ko. Pero hindi magiging madali ang lahat. Kung muling mabubuhay man si Jane, ay sa iba ng katawan. Dahil wala akong pakialam sa kahit na anong paraan. Basta siguruhin mo maibabalik mo siya sa akin sa lalo madaling panahon. Nung sumunod na araw, lalo lamang nadagdagan ang paghihinala ni Sari nang hindi na pumasok ang kanyang kaklase. Hanggang sa lumipas pa ang 3 araw, wala pa rin silang balita tungkol sa dalaga. Habang naglalakad sa hallway at nasa likuran niya sina Patrick at Gavin, napapaisip ang dalaga. Huy, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Bakit? Daig mo pa naglalakad na wala sa sarili. Ang totoo, iniisip ko lang kung bakit hindi pumapasok si Jane. May sakit siguro siya, no? Hindi naman sakitin yun, tsaka kahit may sakit, pumapasok yun. Hayaan mo na, mas okay nga yun eh. Mas tahimik ang buong campus. Para sa akin, mas maganda na hindi na siya pumasok. Kaya sana naman, ang harsh mo. Huwag kang ganyan. Alam mo, paminsan-minsan, kailangan din natin maging mabait kahit sa taong tulad ni Jane. Hindi naman natin alam ang pinagdadaanan niya. Oo na, pero kung meron mang mas nakakakilala dun, syempre, si Gavin yun. Naging jowa niya yun eh. Malapit lang ba dito yung bahay nila? Malapit lang naman. Yung unang bahay dun sa kanto. Yung medyo luma pero malaking bahay. Kulay puti yung gate. Yun. Uy, huwag kang pupunta dun. Masyadong masungit ang tatay nun, nakakatakot. Huwag ka na lang din magsayang ng oras. Ayaw na ayaw nun na may pumupunta sa bahay nila. Isa pa, sobrang higpit ng lola nun, lalo na yung tatay niya. Ay, kaya nga hindi nakapagtataka kung saan niya namana yung kasungitan niya. Isa pa, minsan na siya nadulas sa akin dati raw na mambabarang yung lola niya. Kaya nga may alam din daw siya kahit papano sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Ha? Seryoso? Kaya pala lakas ng loob niya eh. Marunong pala siya mambarang. Nakakatakot naman. Sinabi mo pa. Hay nako, kalalakan yung tao masyado kayong matatakutin at nagpapapaniwala sa mga ganyang bagay. Tara na, umuwi na tayo. Huwag mong alalahanin yun. Masamang damo yun kaya sigurado ko kahit sakit hindi tatablan yun. Nang maihatid ni Patrick si Sarah sa kanyang apartment, agad na nagpalit ng damit ang dalaga at nagmamadaling umalis sakay ng isang tricycle. Bumaba siya sa tapat ng bahay ni na Jane. Dala ang kanyang notebook para ipahiram sana sa dalaga at makahabol yun sa kanilang lessons. Ito na siguro yun. Tao po! Tao po! Dumating na siya. Ang katawang kinakailangan natin upang muli nating makasama si Jane. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na't huwag ka nang magsayang ng panahon. Ibalik mo na sa akin ang anak ko. Nagmamadaling lumabas si Lola Carmela at nakasilip naman sa may bintana si Marco. Maganda rin siya, anak. Hindi na ako makapaghintay pa na makasama ka gamit ang katawang yan. Samantala, nakangiti naman si Sari habang natatanaw ang matandang babae na noon ay natitiyak niya na papalapit sa kanya. Hi Lola, magandang gabi po. Ako po si Sari. Magandang gabi rin, Iha. Anong kailangan mo? Ano po? Gusto ko lang po sanang kumustahin si Jane. Ilang araw na po kasi siyang hindi pumapasok. May sakit po ba siya? Si Jane, ang apo ko.
Ay, medyo masama ang pakiramdam niya ngayon. Nag-aalala na nga kami ng tatay niya eh. Ayaw niya namang magpadala sa ospital. Ah, ganun po ba? Nako, pumasok ka sa loob. Ipaghahanda kita ng pagkain. Halika, tuloy ka. Malapit na kaibigan ka siguro ni Jane, ano? Salamat sa pag-aalala at sa pagdalaw mo sa kanya. Ah, wala pong anuman, Lola. Habang naglalakad papasok ng bahay, nakatanaw naman mula sa di kalayuan si Gavin, na noon ay pasimple sanang nagmamasid, para palihim na alamin ang kalagayan ni Jane. Teka, si Shari ba yun? Pambihira, ano naman ang ginagawa niya? Seryoso ba siya? Nagawa niya pang bisitahin si Jane? Ay, alam kaya ni Patrick na nanditong pinsan niya? Matawagan nga. Ay, sumagot ka. Oh, Gavin, miss mo na ba ako agad? Anong balita? Loko, nandito ako ngayon sa tapat ng bahay ni na Jane. Uy, stalker ka ngayon ha. Ingat ka, baka mahuli ka ng tatay niya. Yari ka ron. Sira, tumawag ako kasi hulaan mo kung sino nakita ko dito. Hindi si Jane. Sino? Yung lola niya? Anak ng... Type mo yung lola niya? Ano ka ba naman kahit kailan puro kakalukuhan? Ay, nakita ko dito si Sari. Ano? Anak ng... Anong ginagawa niya dyan? Hindi ko nga alam eh. Nagulat nga rin ako nung nakita ko siya. Ay, ang kulit din talaga ng pinsan ko. Oo. Sige na, tatawagan ko nga muna. Sige, huwag ka mag-alala. Aabangan ko siyang lumabas. Sige, tol. Salamat ha. Samantala, nang makapasok sa loob ng bahay si Sari, ay may naamoy siyang kung anong masangsang at parabang nabubulok na hayop. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng may kalakihang lumang bahay na yon. Maya-maya, inabutan siya ni Lola Carmela ng juice. Inumin mo muna ito, iha. Masarap yan. Paborito yan ni Jane. Salamat ho dito, Lola. Pwede ko po bang makausap si Jane kahit sandali lang? Oo naman. Sige na, inumin mo na muna yan at sasamahan kita sa kwarto niya. Agad namang inubos ni Sari ang laman ng baso. Ano, iha? Nagustuhan mo rin ba? Opo, masarap nga po, Lola. Kaya po pala paborito ni Jane to. Siya, halika na. Nang makapasok sila sa isang silid, ay hindi mapigilang masuka ni Sari dahil sa mas lalong matinding amoy. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay nakita niya ang isang nakatayong lalaki sa tagiliran ng isang kama na may kung anong tinatabunan ng isang malaki at makapal na kumot. Ikinagagalak ko na makilala ka, iha. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa pagdalaw mo sa anak ko. Gusto mo ba siya makita? Ano po yung naamoy ko? At saka, bakit ho nakatalukbong si Jane ng ganyan? Ano po bang sakit niya? Agad na tinanggal ni Marco ang nakatakip sa may bandang muka ng kanyang anak. Napaatras si Sari nang makita ang nakadilat na mata at ang sugat sa may bandang leeg ni Jane na unti-unti nang nabubulok. Anong nangyari? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala kaming ginawa sa kanya. Mahal na mahal kong anak ko at wala akong gustong mangyari kundi ang makasama siyang muli. At ikaw magiging katuparan na muling pagbabalik niya sa akin. Anong ibig niyo sabihin? Bitawan niyo ako! Ano ba? Nakita ni Sari ang noon ay mga gamit sa tagiliran ng higaan ni Jane. May isang lumang aklat, lumang garapon na may kung ano-anong lamang insekto at kakaibang bagay na noon lamang niya nakita. Gayon din ang mga manika na may iba't ibang laki at itsura. Pumukaw rin ng atensyon niya ang isang bungo na bakas na ang kalumaan. Napapalibutan yon ng kandila at may katabing isang manika na may mahabang buhok. Bilang kanyang kaibigan, malaking bagay kung hahayaan mong ipagkaloob ang iyong katawan sa aking apo. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to.
Huwag ka nang tumakbo pa, Sari, dahil hindi mo na matatakasan pa ang iyong kapalaran. Habang nabubuhay ang aking apo sa iyong katawan, ay mananatiling nakakulong ang iyong kaluluwa sa manikang ito. Unti-unti na ring nakaramdam ng panghihina si Sari dahil sa ibinigay na inumin ng matanda na nagtataglay ng isang orasyon na pampatulog. Bigla na lamang natumba yun sa kanyang kinatatayuan. Buhatin mo siya at itabi mo kay Jane. Sisimulan ko na ang aking ritual. Huwag ka mag-alala. Sisiguruhin ko na muli natin makakasama si Jane at hinding-hindi niya na tayo iiwan pa. Sa matagal na panahon, nung mga oras lamang na yon, muling naramdaman ni Lola Carmela ang mahigpit na yakap ng kanyang anak na si Marco. Kung isa ito sa paraan upang muling maramdaman mo kung gaano kita kamahal, anak, at magiging daan upang makabalik tayo sa dati. Hinding-hindi ko pagsisisihan ang isang malaking kasalanan na gagawin ko. Ilang sandali pa, lumabas na si Marco sa loob ng silid. Nakita niya ang cellphone ni Sari na noon ay may tumatawag. Agad niyang pinatay yun at itinago. Habang palakad-lakad mula sa di kalayuan si Gavin na naghihintay kay Sari at sa pagdating ng noon ay papunta na ring si Patrick, ay kasalukuyan namang isinasagawa ni Lola Carmela ang kanyang ritual ng pagtawag at pagsalin ng kaluluwa ng kanyang apo sa katawan ni Sari. Hawak niya ang isang kulay pulang alupihan na noon ay buhay na buhay at gumagapang sa kanyang kamay. Ikaw ang magsasalin ng buhay ng aking apo sa katawan ng dalagang ito. Angkinin mo ang kanyang katawan. Buhayin mo ang aking apo sa kanyang katauhan. Paulit-ulit siyang nag-usal ng mga kahindik-hindik na salita hanggang sa gumapang patungo sa leeg ni Sari ang alupihang yon at nagawang butasin ang tagilirang bahagi noon at pumasok sa loob. Ilang sandali lamang ay naghilom agad ang sugat kasabay ng pagdilat ng mga mata at paggalaw ng katawan ni Sari. Tuluyan nang naisalin ang kaluluwa ni Jane sa katawan ng kanyang kamag-aral. Apo, ikaw na ba yan? Anong ginawa mo sa akin? Tumayo yon at nakita ang kanyang sarili sa salamin at tiningnan ang naaagnas niyang katawan sa higaan. Anong ginawa niyo? Bakit nandito ako sa katawan ni Sari? Pumatay kayo ng inosente para lamang buhayin ako? Napakasama niyo talaga. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Jane, bumalik ka dito! Apo! Marco, pigilan mo siya! Saan ka pupunta? Anak, ayaw na kitang masaktan pa ulit. Alam mo namang mahal na mahal kita, hindi ba? Mahal? Pagmamahal ba ang tawag sa ginagawa niyo sa akin? Sa lahat ng pananamantala na ginawa niyo sa akin? Pues hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Kinasusuklaman kita. Wala kang kwentang ama. Nang matumba si Marco, buong lakas pang binuhat ni Jane ang isang kahoy na upuan at pinaghahampas ang kanyang sariling ama. Nang mawalan yon ng malay, agad niya namang hinarap si Lola Carmela. Anong ginawa mo sa tatay mo? Kulang na kulang pa yan sa kanya. Sa totoo lang dapat nun ko pa ginawa to. Sana matagal ko na siyang pinatay. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Hindi mo alam kung paano ko lubusang magalit. Baka makalimutan ko na apo kita at kung ano ang magawa ko sa iyo. Hindi ako natatakot sa iyo. Baka nakakalimutan mo na lahat magagawa ko sa oras na mapasakin ang lahat ng gamit mo sa pambabarang. Hindi mo ba naaalala na minsan mong itinuro sa akin ang paggamit ng itim na kapangyarihan? Ha? Bago umalis si Jane, itinali niya ang kanyang lola, gayon din ang kanyang tatay na si Marco, sabay nilak sa silid na yon, kasama ng kanyang naaagnas na katawan.
Kailangan na matapos ang kasamaan niyo. Samantala, halos mag-iisang oras na naghihintay sina Gavin at Patrick sa labas ng bahay at hindi malaman ang gagawin nung mga sandaling yon. Agad silang napatakbo papalapit kay Sari nang makita nila yon na naglalakad, dala ang isang bag na may mga lamang kung ano-anong bagay. Insan, okay ka lang ba? Ano ba nangyari? Alam mo bang kanina pa kami nag-aalala sa'yo? Ha? Huwag mo nga akong yakapin. Kasama ba kayo ni Sari? Ano bang dahilan at pumunta siya dito? Sari? Teka, may sapi ka ba? Sinong Sari bang tinutukoy mo? Ay, mahirap ipaliwanag. Sa ngayon, mabuti padalhin mo ako sa inyo. Kailangan kong tulong ng tatay mo. Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa tatay ko? Si Jane lang ang bukod tangi nakakaalam na... Uulitin ko pa ba? Ang sabi ko, tsaka na ako magpapaliwanag. Habang nasa tricycle ang tatlo, ay nagbubulungan naman ang magkaibigang sina Patrick at Gavin. Ang weird. Narinig mo ba siya? Kung paano siya magsalita? Para na siyang si Jane. Ay, malalaman din natin kung ano ba talaga nangyayari sa pinsan mo. Huwag ka mag-alala. Nakakasiguro ko na si tatay ang magbibigay kasagutan sa lahat ng mga tanong natin ngayon. Nang makarating sila sa bahay ni na Gavin, agad na napatras si Mang Abner nang makita ang mga mata ng dalaga. Sino ka? Hindi mo pag-aari ang katawan na yan. Opo, alam ko. Isang sumpa ng mambabarang ang nagkulong sa akin sa katawan ni Sari. Kailangan niyo ho akong tulungan. Pangako muling makakabalik si Sari sa katawang ito. Heto mga gamit. Lahat-lahat ay nandito. Heto ang manika na nasisiguro ko nagtataglay ng kaluluwa ni Sari. Isa lamang ang hiling ko bago lisanin ang katawan niya. Gusto ko maghiganti sa 2 taong sumira ng buhay ko. Gusto ko na matapos ang kasamaan nila sa paraang gusto ko. Ikinwento ni Jane ang lahat ng karahasang pinagdaanan sa kanyang sariling ama at lola. Hindi maiwasang mapaluha ng tatlo nang malaman ang katotohanan. Sorry, masyado naming hinusgahan ang pagkatao mo. Bukod sa masamang ugali mo, wala kaming ibang naiisip at naaalala kundi ang kasungitan mo, pambubuli at pagiging siga mo sa school. Kung may isang tao man na naniniwala na may natitira pang kabutihan sa pagkatao mo, si Sari yun. Alam ko rin na nag-aalala siya sa'yo dahil kahit ikakapahamak niya, pinuntahan ka pa rin talaga niya. Sa kabila ng pagtataray ko sa kanya, siya pa rin ang nagmalasakit sa akin. Si Gavin din naman. Ang totoo, hindi Nagkataon lang na napadaan ako doon at nakita ko si Sari na kausap ang lola niya tapos pinapasok siya sa loob. Yun lang yun. Mabuti pa. Iwanan niyo muna kami. Marami kaming dapat pag-usapan. Magpahinga na kayo. Ikaw, Patrick, umuwi ka na. At wag mo sanang ipagsasabihan tungkol sa nangyayari. Sige po, Mang Abner. Basta wag niyong pababayaan ang pinsan ko, Huwag ka mag-alala. Mahihirapan lamang tayo kung mismong ang kaluluwang nasa katawan niya ang siyang makakalaban natin. Malinaw naman na hindi ito ang gustong mangyari ni Jane. Kaya sige na, bumalik ka na lamang bukas. Nang makaalis si Patrick, ay tumungo naman sa isang silid si Gavin na noon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Samantala, kailangan makabalik si Sari sa katawan niya bago sumikat ang araw dahil kung hindi, mananatili na siyang nakakulong sa manikang yan. Alam kong hindi kayo sang-ayon sa gagawin ko pero huwag niyo na sana akong pigilan. Hindi magiging ligtas si Sari kung mananatiling buhay si tatay at si lola. Kaya kailangan ko nang tapusin to gamit ang aklat na to at lahat ng kaalaman ko sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Kung pwede po sana, iwanan niyo muna ako rito. Pinagbigyan naman ni Mang Abner ang kahilingan ng dalaga. Wala namang sinayang na oras si Jane. Inilatag niya sa sahig ang lahat ng kailangan niya upang maisagawa ang ritual ng pambabarang. Kamatayan lamang ang nararapat sa inyo at mas gugustuhin ko pang sama-sama tayo matupok sa impyerno kaysa muling mabuhay at pagsamantalahan ng paulit-ulit. Ayoko na rin may madamay pa. Mga wala kayong konsensya.
Ipapatikim ko sa inyo ang pinakamaiksi, ngunit walang katumbas na paghihirap at sakit sa nananatiling sandali ng buhay ninyo. Samantala, nagising si Lola Carmela na nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Pilit niyang kinakalagan ang sarili gamit ang kanyang bibig. Ngunit hirap na hirap yon dahil sa matibay at mahigpit na pagkakatali. Marco, anak, gumising ka! Marco! Nay, ano nangyari? Sino may gawa nito? Lintik. Natakasan tayo ni Jane. Kailangan natin siya mahanap. Paano natin mahahanap yon? Tingnan mo nga lagay natin. Paano tayo makakaalis dito? Oh, napakabaho na ng bangkay ng anak mo. Kasalanan mo to. Palpak ka kahit kailan. Wala ka talagang kwenta. Pagkatapos kong gawin ang gusto mo, ako pang walang kwenta. Kung makapagsalita ka, akala mo naman naging mabuti kang magulang. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Sarili mong anak, kinasusuklaman ka rin dahil tulad ko, wala ka ring kwenta at mas masahol ka pa sa akin. Tandaan mo yan! Hindi totoo yan. Bawi mo yung sinabi mo. Mahal ko ang anak ko at mahal niya rin ako. Babalik siya sa akin. Babalik siya! Muli pa sanang magsasalita si Lola Carmela nang maramdaman niya ang paninikip ng kanyang lalamunan. At sa bawat paglunok ay may nararamdaman siya na kung anong matalas na bagay. Ang sakit! Hindi mo ako madadala sa pag-iinarte at pagpapaawa mo, hoy! Sumigaw ng malakas ang matanda, kasabay ng pagkaputol ng mga tali sa kanyang paa at kamay. Tumayo yun habang dumadaloy ang dugo sa leeg at may mga nakausling basag na bote. May nagliparan ring insekto sa loob ng silid at dumapo sa buong katawan ni Marco na noon ay nanginginig sa takot. Demonyo ka! Anong ginagawa mo? Tigilan mo to! Parang wala sa sariling lumapit si Lola Carmela kay Marco at hinawakan ang mukha noon. Bumunot ng isang bubog mula sa kanyang leeg, dahilan para tumilamsik ang dugo sa mukha ng lalaki at nagsisigaw ng paulit-ulit na tinusok ng matanda ang sarili nitong mga mata. Napaihina sa salawal si Marco dahil sa labis na takot. Lalo na nang makita ang sandamakmak na alupihang kulay pula na nagmumula sa bibig ng kanyang ina at nagkalat sa sahig, patungo sa kanya. Wala siyang magawa kundi magpumalahaw, lalo na nang makita ang wala ng buhay na si Lola Carmela. Ha? Bakit nangyayari to? Sinong... Tay? Tatay? Jane, anak, ikaw ba yan? Tulungan mo ako. Tulungan mo si tatay. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Kalagan mo ako rito, anak. Ilang sandali pa, tumayo ang naaagnas na katawan sa higaan at lumapit yon kay Marco. Wala kang karapatang maging malaya. Dapat sa'yo mamatay. Papatayin din kita. Wag, tatay mo ako. Hindi mo ako magagawang saktan. Patawarin mo ko, anak. Patawad? Walang katumbas na kapatawaran ng pagsira mo sa buhay ko. Kahit ilang beses pa kitang patayin, hindi maiibsan ang galit na nararamdaman ko. Kinasusuklaman kita. Wag! Huwag ka lalapit sa akin! Wag! Ang tagal kong naging mahina, duwag at nagpadala sa labis na takot dahil gusto kong mabuhay. Pero matagal niyo na pala akong pinatay. Ikaw ang pumatay sa mga pangarap ko. Kaya ito ang dapat sa'yo. Nagluwa ng napakaraming kalawanging pako ang naaagnas na katawan ni Jane. Pagkatapos ay pinulot niya yon sa sahig at pilit na isinusubo sa bibig ng kanyang ama at ang ilan ay isinasaksak niya sa iba't ibang parte ng katawan noon. Ilang sandali pa, napalingon yon sa isang gunting ng yero na nasa ilalim ng higaan. Napangisi at marahang kinuha yon. Tama na. Maawa ka sa akin, Jane. Huwag mo akong papatayin. Anak,
Huwag mo akong matawag-tawag na anak dahil hindi ka karapat-dapat maging ama. Nakikita mo ba to? Ito ang puputol sa lintik na kaligayahan mo. Walang awang pinutol noon ang pribadong bahagi ng kanyang ama at pinagpira-piraso. Nawalan ng malay si Marco ng mga sandaling yun, ngunit batid ni Jane na siya ay humihinga pa. Ilang sandali pa, habang patuloy sa pag-usal ng mga kahindik-hindik na salita, ay nagsigapangan ang mga linta sa sahig hanggang sa napuno ng mga yon ang katawan ni Marco. Dumoble ang laki ng mga linta dahil sa napakaraming dugo. Halos butot balat na lamang na butas-butas ang iniwang bakas noon kay Marco. Dilat ang mga mata at nakabuka ang bibig na noon ay wala ng buhay. Sa muling pagkikita natin sa impyerno, nasisiguro ko na maaalala nyo na akong tumapos sa buhay nyo. Hinding-hindi na ako magiging sunod-sunuran at ako naman ang iyong katatakutan. Apoy ang tuluyang tatapos at magbubura ng mga kawalang hiyaan nyo dito sa lupa. Nagulat na lamang ang mga kapitbahay sa biglaang pagliyab ng apoy at pagkatupok ng kabahayan ng mag-ina. Bagamat wala ni isang nakalabas ng buhay at naisip nilang magkakasamang namatay ang mag-anak sa loob ng bahay na yon. Diyos ko, amang mahabagin, kawawa naman sila. Ganun talaga ang buhay. Ay, masyadong mabilis ang pangyayari. Kawawa naman si Jane. Napakabata pa niya. Magaling pa man din sa klase at magandang bata kahit laging nakasimangot. Ay, sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Matapos sabihin ang mga katagang yun, ay sunod-sunod na kulog at kidlat naman ang tumama sa kalupaan, dahilan para magsitakbuhan ang mga yon pabalik sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, habang nakahiga si Sari sa isang katre, ay patuloy sa pagdarasal si Mang Abner upang palayain ang nakakulong na kaluluwa sa isang manika at maisalin sa dati nitong katawan. Sa ngalan ng Diyos, Amang makapangyarihan, mapawalang bisa niyo sana ang sumpa at manumbalik ang dalagang ito sa kanyang katawan. Ikaw ang siyang tanging maghahari at hindi ang itim na kapangyarihan ng kahit na sino man. Ilang sandali lamang, iminulat ng muli ng dalaga ang kanyang mga mata at dahan-dahan na bumangon. Ano pong ginagawa ko rito? Sino po kayo? Isa kong albularyo, iha. Naaalala mo ba ang mga nangyari sa'yo? Hindi ko po alam kung panaginip lamang yon o... Totoo ang lahat na nangyari, ngunit huwag ka mag-alala dahil ligtas ka na ngayon. Nakakalungkot lang dahil tuluyan ng namayapa si Jane. Naaalala ko po, patay na siya. Patay na si Jane. Huwag ka nang umiyak. Maayos na ang lagay niya ngayon. Masyado nang masakit at hindi niya nakinaya ang mga ipinaranas sa kanya ng kanyang sariling ama, kaya nagawa niyang tapusin ang kanyang buhay. Siya nga pala, siya rin ang dahilan kung bakit ka nanatiling ligtas sa sumpa ng kanyang lola. Heto ang iniwan niyang sulat para sa iyo. Agad naman yung binasa ng dalaga at hindi maiwasan na mapaiyak. Sari, maraming beses kong pinilit ang sarili ko na magalit sa'yo kahit walang sapat na dahilan. Minsan na rin kitang nasaktan. Ngunit gusto ko malaman mo na sobra ako nagpapasalamat sa'yo. Kasi kahit hindi ako naging mabuti sa'yo, naging mabait ka pa rin sa'kin. Masaya ako na nakilala ka kahit sandali lang. Sana'y maging masaya ka sa buhay mo. Patawad, Jane. Makalipas ang ilang buwan, usap-usapan pa rin sa paaralan ang pagkamatay ng dalaga. Marami ang natuwa, ngunit para sa mga taong nakasama at nakaalam ng tunay na pagkatao ni Jane, ay hindi nila maiwasang magluksa. Maraming beses na ipinagtanggol ni Sari ang pangalan ng dalaga sa tuwing pinag-uusapan sa eskwelahan. Alam kong galit kayo sa kanya pero wala na yung tao.
Patawarin niyo na siya. Marami siyang pinagdaanan na hindi natin alam. Walang masama na piliing maging mabuti kahit pa may nagawa masama sa atin ng ibang tao. Tara na, girls. Well, siguro magkaugali sila. Di ba nga palipat-lipat daw yan ng school? Duh! O ayan, nagpapakabayani ka na naman kasi. Dapat hayaan mo na lang ang tsaka na yun. Sorry naman. Masama bang ipagtanggol yung taong wala ng kakayahan na magsalita para sa sarili niya? Sus! Wala rin masama na umiwas sa gulo at mag-focus na lang sa sarili mo. Ay, siya nga pala. Kumusta si Tito? Ayun, malungkot pa rin si Papa kasi syempre tuluyan na talaga silang naghiwalay ni Tita. Pero okay naman dahil magkasama na ulit kami. Nababantayan ko na siya. Napipigilan ko sa pag-iinom at saka mas napapalapit na rin ako sa mga kapatid ko. Nice! Sabihin mo kay Tito, mas mabuti na nga yun. Kesa naman may kasama kayong tigre sa bahay tapos siya naman pala yung gumagawa ng kalokohan. Oo nga eh. Naawa tuloy ako kay Papa. Sobrang minahal niya si Tita tapos niloko lamang siya. Hay. Ganun talaga, kung sino pa yung totoo nagmamahal, yun pa madalas na nasasaktan. Kaya ako, pass muna ako sa mga chika babes. Study first. Sus, ang sabihin mo, torpe ka lang at hindi ka makaporma sa crush mo. Kunwari ka pang study first, ang baba naman ng mga exam mo. Tara na nga't, mag-review na tayo. Kanina pa tayo hinihintay ni Gavin sa library eh. Jesus, ikaw type mo si Gavin oh. Parang mas madalas na nga kayong magkausap at magkasama eh. Nagsiselos na ako. Sira, magkaibigan lang kami. Pero yung mga ngiting yan, feeling ko, hindi basta kaibigan lang ang turing mo sa kanya. Insan, kung hindi mo gustong masira ang closeness nating dalawa, utang na loob tigilan mo ng panunukso sa amin. Dati ayaw na ayaw mo nagpapapansin sa akin si Gavin, tapos ngayon kulang nilang ibigay mo na ako sa kanya. Aba, hindi naman tama yon. Dapat tulungan mo akong pahirapan siya para hanggat maaga, malaman natin kung seryoso ba siya talaga. Malay mo, chika lang si bakla. Tapos pabibo at first, tapos pag kami na, wala na. Nako, hindi niya pwedeng gawin yun sa'yo. Makakatikim siya sa akin. Kahit sino man liligaw mo, titino kapag nakita tong muscles ko. Ayan eto pa Tumigil ka na nga, trying hard. Hindi naman muscle yan eh. Ay, sa totoo lang, repolyo at sibuyas na lang ang kulang sa'yo. Uy, grabe, harsh nun Ang sama na ugali mo. Kapag ako, di mo pinakopya bukas sa exam, kalilimutan ko na magpinsan tayo. Noted. Noted mo mukha mo. Makalipas ang mga taon, tuluyan nang nakagraduate sa kolehiyo sina Sari, Patrick at Gavin. May kanya-kanya na rin silang trabaho. Marami na ang nagbago. May sarili ng pamilya si Patrick, ngunit nanatili ang pagkakaibigan nila ni Gavin na noon ay ikakasal na rin sa kanyang pinsan na si Sari. Isang gabi, habang nakatanaw si Sari sa buwan, ay nilapitan naman siya ni Gavin at mahigpit na yumakap yon mula sa kanyang likuran. Bakit parang ang lalim ng iniisip ng mahal ko, ha? Namamanghalang ako kapag may eclipse at naalala ko si Jane. Parang ganyan yun nangyari sa amin. Panandalian lamang pero maraming mga kakaibang bagay na nangyari. Kumusta na kaya siya ngayon? Masaya kaya siya para sa atin? Galit kaya siya na... Alam mo, sigurado kung masayang-masaya siya para sa atin. Wala na siya at bago siya nawala, nakapag-usap naman kami na maayos. Isa pa, sinong di matutuwa para sa akin? Masayang-masaya na ako ngayon. Habang papalapit na ang araw ng kasal natin, lalo ako nasasabik na makasama ka. Bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Masaya at buong pamilya. Yan din naman ang ipinagdarasal ko, Gavin. Kaya sobrang nagpapasalamat din ako na binigay ka sa akin ni Lord. Sana maging mabuti tayong mga magulang sa magiging anak natin. Mangyayaring lahat ng yan. Pinapangako ko yan sa'yo. Kasabay ng paglamon ng dilim sa liwanag ng buwan, ay kakaibang kaba ang naramdaman ni Sari nung mga sandaling yon. Oh, bakit? Okay ka lang ba? Kinakabahan lang ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero... Ay, sigurado ako pagod ka lang. Mabuti pa, pumasok ka na sa loob. Uuwi na rin ako mamaya at susunduin ulit kita bukas na maaga para sa seminar. Magpahinga ka na, ha?
Sige, mag-iingat ka sa pagmamaneho pa uwi, ha? Samantala, isang matandang palaboy ang noon ay pumasok sa bahay na nasunog ilang taon na ang nakalipas. May ilang bahagi roon na maaari pang magsilbing tulugan. Habang inilatag ang kanyang mga gamit sa sahig, ay may nakita siyang isang garapon, at sa loob noon ay may isang patay na alupihan. Dinampot yon ng palaboy at pilit na inaaninag. Nang biglang gumalaw yon, ay bigla nung nabitawan ang garapon at gumapang ang malaking alupihan papunta sa kanyang tiyan. Hindi makapagsalita ang matanda habang nararamdaman ang pagbaon ng mga galamay noon sa kanyang tiyan hanggang sa tuluyan ng makapasok sa kanyang katawan. Tumingalayon sa kalangitan kasabay ng muling pagliwanag ng buwan. Kay tagal kong hinintay ang araw na ito. Hahanapin kita! Hahanapin kita! Samantala, habang nakahiga ay pinagmamasdan ni Sari ang bintana. Kitang-kita niya ang mga sunod-sunod na kidlat na sinasabayan pa ng malalakas na kulog. Hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Nang mga sandaling yon ay napatigil naman sa harap ng dating bahay ni Jane si Gavin nang may makitang matanda na noon ay naglalakad at sa isang iglap lamang ay biglang nawala sa kanyang paningin. Sino kaya yun? Siguro naging silungan na rin ng mga palaboy ito. Maya-maya pa nilapitan siya ng isang lalaki. Ayos ka lamang ba, iho? Opo. Parang may nakita ho kasi akong babae kanina. Nako, hindi na nakapagtataka kung nagmumulto na yung mga namatay dyan. Masunog ba naman ang buhay eh? Tapos ang alam ko, dyan na natupok ang katawan ng mag-anak. Kahit ako kapag ganitong oras ay kinikilabutan talaga kapag napapadaan dito. Sige ho. Mauna na ho ako sa inyo at... Sige, mag-iingat ka. Totoo kaya yung nakita niya? Nakakatakot naman. Makauwi na nga at baka sa akin naman magpakita yon. Anong ginagawa mo rito sa tapat ng bahay ko? Meron ka bang kailangan? Ay, Diyos mio, nakakagulat ka naman. Sino ka ba, ha? At, aray, bitawan mong braso ko. Ang talas ng kuko mo, lintik ka. Tulungan mo kong mahanap ang aking apo. Kung gusto mo pang mabuhay. Sinabi ng bitawan mo ako eh. Paano kita tutulungan eh? Hirap na nga akong ihakbang tumpa ko. Hanapin mo ang ampo mo mag-isa mo, si Raulo. Makapasok na nga sa bahay. Huwag kang susunod. Ipapalapa kita sa mga alaga kong aso, sinasabi ko sa'yo. Saan ko ba hahanapin ang batang yon? Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Apo, sana'y mapatawad mo ko. Isang araw, ang araw ng kasal ni Sari at Gavin. Habang naghihintay sa altar ang binata at nakasara pa ang pinto ng simbahan, bago pumasok ang noon ay napakaganda sa suot niyang wedding gown, ay bigla na lamang may humawak sa braso ng dalaga. Isang matanda na noon ay nakangisi at maluha-luhang niyapos ang dalaga. Apo, ikaw nga ang apo ko. Ikaw yan. Hindi ako maaaring magkamali. Napakaganda mo. Lola, pasensya na ho pero hindi po ako ang apo nyo. Manong, pasuyo naman ho kay Lola. Sinita naman ng matanda at sapilitang pinaalis habang nagsisisigaw. Ako naglagay sa iyo sa katawang yan. Wala kang utang na loob. Ako, Lola mo. Utang mo sa akin ang iyong buhay. Hanggang sa matapos ang seremonya ng kasal, ay hindi makalimutan ni Sari ang sinabi ng matanda. Kung sakaling buhay pa nga ang lola niya, iniisip niya na hanggang ngayon, nananatiling nasa katawan mo si Jane. Huwag ka matakot.
Nandito ako't puprotektahan kita kahit anong mangyari. Hinding-hindi na siya makakalapit pa sa'yo, mahal ko. Yon! Ang ganda ng kwento. May twist na nakalilito. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa kwentong Enteng. Pasensya na po kayo, medyo may gagawin lang po si Enteng, kaya babawi po tayo sa susunod na video para sa ating shoutout. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo mula sa kwentong Enteng.